Ngayong araw nga na ito mga par. Nagluto ako ng munggo na kahit hindi Biyernes at may mga mandilan ilan na nakuha kaming kabuti at mga ligaw na gulay sa Gidlegit. At itong lalaking ito, ang tawag sa kanya ay Jeboy. Sa kanilang lugar, sa hilig niyang sumuot sa kung saan-saan para maghanap ng mga ligaw na gulay. Kita nyo naman, kahit masisikip at masukal na lugar, pinapasok niya. Hindi ko tuloy alam kung may lahi ba siyang kambing. Hahaha. Taan yung mga men. Hindi lokit balatongan. Ditente kapkabakiran. Ngayon nakahanap na siya ng mga ligaw na damo, nagpaparami siya siguro ng papait sa kanyang katawan. Ha. At may napansin na naman siyang kakaibang gulay sa tok-tok ng mga sangay. Hindi ko talaga alam kung anong trip ng lalaki na ito. Sabong ti sa bidong. Matapos makakuha ng mga halamang ligaw, nagtungo na naman siya sa kanyang munting gulayan, kung saan siya nagtatanim ng iba't ibang uri ng gulay. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang trip ng lalaking ito. O baka naman sadyang malawak lang talaga ang kanyang kaisipan, para hindi siya mabagtik. Matapos makakuha ng mga gulay, nagtungo na ang anak ng CEO sa kanyang kubo upang simulan ng himayin at ihanda ang mga naani niya. Ngunit maya-maya, bumalik siya sa pinanggalingan dahil may naalala siyang naiwan. Habang naglilibot-libot siya, bigla na lang may kakaiba siyang nakita. Isang makulit na unggoy ang nakasamba sa bahay na ipinapagawa niya. Napaawang ang bibig niya at hindi napigil ang matawa. Ha. Anong ginagawa mo dyan? Inilatag na ng anak ng CEO ang lahat ng gulay na kanilang naani. Pagkatapos, agad niyang isinalang ang balatong o munggo para kumulo at lumambot. Habang abala ang anak ng CEO sa pagpapatayo ng kanilang bahay, may napansin na naman siyang kakaiba. Aba, nakaakyat na naman ang makulit na unggoy sa pinakataas ng ginagawang bahay. Habang unti-unti itong naluluto, sinimula naman niyang himayin ang mga ligaw na ampalaya at mga kaboteng na kanilang nakuha. Sabay ang pagluluto at paghahanda ng mga gulay, kaya mas napadali ang kanyang gawain. Mukhang magiging masarap na naman ang kanilang simpleng pagkain. Ha. Maingat na nililinis ng anak ng CEO ang mga kabuting ligaw na kanilang napites. Kailangang linisin itong mabuti dahil may mga bulok at mayroon ding maliliit na uod ito. Mas mabuti nang maging maingat bago ito lutuin. Subukan nating pabilisin ang mga ganap ng anak ng CEO para hindi kayo mainip. Nang matapos linisan ng anak ng CEO ang mga kaboteng nakuha nila, naghiwanan ito ng mga panggisa niya, kasabay nito ang ipansasahog niyang karne. Dahil nabasa ng ulan kagabi ang mga kahoy na panggatong, nahirapan itong mag-apoy. Kaya paulit-ulit na pinapaypayan ng anak ng CEO ang apoy upang tuluyang lumakas ang siga at maluto ng... Hoy, anong ginagawa mo dyan? Huwag kang mag-alala, baka kung ano na naman ang isipin ng mga nanunood. Hahaha, halika na nga rito at ipakita mo kung ano talaga ang ginagawa mo. Maglalagay na ng mantika ang anak ng CEO para makapaggisa ito. Nilagay na niya ang mga pangunahing panahog sa lulutuan niyang munggo. Pagkatapos niyang ilagay ang bawang, isinunod naman niya ang sibuyas para sa mas masarap na gisa. Aba, hotdog, daw ang sibuyas na iyan. Hahaha, basta ang mahalaga, lalong sisarap ang kanyang niluluto. Nailagay na ng anak ng CEO ang lahat ng karne at hinihintay na lamang niya itong maging golden brown para mas lumabas ang sarap at aroma nito. Pagkatapos nito, isinunod naman niya ang mga kabuting ligaw na maingat niyang nilinis. Para sa kanya, mas masarap itong igisa muna upang mas lumabas ang natural na lasa at mas bumango ang kanyang niluluto. Nang matapos igisa ng anak ng CEO ang lahat ng kanyang mga sangkap, isinunod naman niyang isinalang ang munggang niluto niya kanina. Isa-isa niyang ibinuhos ang ginisang sahog sa kaldero at hinalo ng mabuti para magsama ang lahat ng lasa. Aba, mukhang lalo pang sisarap ang kanyang nilulutong munggo. Hahaha. Kasunod nito, naglagay naman siya ng mga pampalasa tulad ng betsin at bagoong agesti agagatelken kor ikong. Hahaha. Habang patuloy na kumukulo at naluluto ang kanyang niluluto, nagpahinga muna sandali ang anak ng CEO. Pagod na rin siya matapos maghanda at magluto ng pagkain. Kaya umupo muna siya sa harapan ng mga gumagawa ng kanilang bahay habang pinagmamasdan ang kanilang ginagawa. Nang makapagpahinga ng kaunti ang anak ng CEO, ipinagpatuloy na niya ang kanyang pagluluto. Inilagay na niya ang sabudukong na tawag sa Ilocano, pagkatapos ay kiniwar-kiwer niya ito ng mabuti upang magsama-sama ang lahat ng sangkap at mas lumabas ang sarap ng kanyang niluluto. Muli niyang ipinakita sa camera ang kanyang niluluto. Aba, mukhang delikado na naman ang kilaban kapag ganito kasarap ang itsura ng pagkain. Hahaha. Sunod naman niyang inilagay ang dahon ng palayang ligaw para dagdag lasa at bango sa kanyang nilulutong putahe. Talagang bawat sangkap ay may ambag para maging mas espesyal ang kanyang niluluto. At ayan na nga, naglatag na rin sila ng mga plato para makakain na ang mga anak ng CEO. Aba, mukhang excited na silang tikman ang espesyal na lutong probinsya. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon nila. Ha. Luto na, ang agos ng sakit sa tungeng. Ha. Sigurado pag nakatikim ka nito, mapapa-extra rice ka talaga. May kayo mga men, mga antayo.
Sina ti balatong nga datiwog na. Yung sa bidukong. Kaya mansadan natin Brad. Sa wakas, luto na rin ang overload na munggo na niluto ng anak ng CEO. Aba, sa dami ng sahog, parang hindi na simpleng munggo, fiesta na. First bite. Bukong. Salamat sa inyong panunood. I-follow na din ang page na ito at pa-share na din salamat.